So hello sa inyo guys and welcome to Cycling Voyage. So bali sa video ito, pag-uusapan lang natin yung iba't ibang mga frame materials na pwede nating pamilian sa isang bike frames. So lahat na ng klase ng bike yon, mapa, MTB man o RP. So tara pag-usapan natin yan. Okay, so bago tayo mag-umpisa, alam ko rin naman na marami na rin talagang mga nauuso ngayon na mga frame materials para sa bike. Kaso yun nga lang, yung iba kasi is hindi ko kasi makita yung sense kung bakit nag-exist yun. Kaya sa video ito, meron lang akong 4 na babanggitin na frame material na sa tingin ko karapat dapat na piliin nyo. Okay, so umpisahan muna natin sa steel frame. So bali yung steel frame, bali ito yung pinaka-common na frame material nung araw. Bali ang kagandahan talaga sa mga steel frame is napakatibay nila. Kumbaga kapag gumagamit ka nito, hindi ka matatakot na yun nga, basta-basta lang ito masira, especially kung nasa lubak ka nadaan. And at the same time, nagandahan din ako sa kanyang ride quality dahil maganda kasi yung pag-absorb niya ng vibration. Kaso yun nga lang, medyo napag-iiwanan na nga lang yung mga steel frame. Isa kasi sa mga disadvantages nito is yung kanyang weight dahil yun nga napakabigat din naman talaga, tapos isa pa kinakalawang din. Kaya kung gagamit ka ng steel frame do sa mga modern geometry ng mga mountain bike or road bike, halos wala na itong magiging palag. Pero gaya nga na sinabi ko kanina, since maganda nga yung pag-absorb niya ng vibration, yun din yung dahilan kaya mas preferred pa rin talaga yung steel frame pagdating doon sa ibang mga bikes gaya ng mga pang bike touring na yan, mga fixie, and kahit anong klase ng mga bike na hindi ganun ka-competitive or aggressive. And about naman sa pricing ng mga steel frames ngayon, usually yung mga steel frame na mayroong modern geometry is madalas yan na lang yung mga budget bike ngayon. Kasi nga like I said, hindi rin kasi bagay yung steel frame doon sa mga modern geometry ng mga bike. Pero napakamahal naman ng mga steel frame pagdating doon sa mga vintage look ng mga bike. Dahil ayun nga, syempre, doon nga kasi siya bagay Kaya ayun, kung halimbawa bibili ka ng mountain bike tapos ang plano mong gawin is mag-trail or kahit anong competitive na ride or di ka naman kahit long ride lang, hindi ko na may re-recommend sa inyo na bumili ng steel frame. Pero kung nagbabala ko yung bumili ng mga pang bike packing ng mga bike, para sa akin steel frame yung pinaka the best dyan. So dumako naman tayo sa pangalawa sa list natin ngayon. Walang iba kundi yung mga aluminum alloy. So bali itong mga aluminum alloy na frame, ito na ata yung pinaka-common na frame material sa ngayon. Dahil mapa budget bike man or high-end na bike, meron pa ring option para sa aluminum alloy. Nawang advantage din kasi ng aluminum alloy compare sa steel is una mas magaan ito, and pangalawa hindi kinakalawang. Although para sa akin mas matibay pa rin talaga yung steel frame, pero hindi rin naman ganun kahuna ng mga aluminum alloy. Kaya nga usually yung mga aluminum alloy na frame is ginagamit ngayon sa mga mas competitive or aggressive na klase ng mga ride. Gaya ng mga downhill na yan, mga XC races, and kung ano-ano pa. And kung halimbawa meron ka rin naman budget na hindi ganun kalaki, pero at the same time ayaw mo naman tipidin, bali aluminum alloy yung pinaka the best na choice para dyan. So pangatlo naman sa list natin ngayon is yung carbon fiber. So bali itong mga carbon fiber or carbon, ito na rin ata yung pinaka trending na frame material sa ngayon. Kasi unang-una sobrang gaan niya talaga. Tapos napakaganda rin ng kanyang ride quality. Dahil napakagaling niya kasi mag-absorb ng vibration at saka impact Kumbaga napakasarap talaga niyang gamitin. Although yun nga lang about kasi sa durability ng carbon, medyo controversial na usapin pa rin kasi yan dahil marami nagsasabi na mas matibay pa daw yung carbon compare sa aluminum alloy. Pero ayun nga, ba't daw ito yung madalas nating makikitang masira? Hindi lang dito sa Pilipinas yan kahit sa ibang bansa ganyan din ang usapan Pero ayun nga, kung hindi naman ganun ka-hardcore yung mga ride mo, I think carbon yung pinaka-perfect dyan. Especially pagdating sa mga road bike. Lalo na kung ayun nga, competitive ka talaga. And ayun nga lang, may kamahalan nga lang din siya kumpara doon sa dalawa kong nabanggit. Pero kagandahan lang din sa panahon natin ngayon, mas marami na rin kasing budget option para sa carbon ngayon compare dati. Pero yun nga lang, kung usapang presyo, walang tatalo sa susunod nating babanggitin. Walang iba kundi yung titanium. So bali itong titanium, bali ito na yung pinakamahal sa mga common materials na mabibili mo. So para lang may idea kayo, bali yung pinakamura nga ata na presyo ng frame na ito is pumapalo na ng mga 300k pataas. What ipa kaya yung mga mid-range to high-end. Pero ang kagandahan nga lang sa mga titanium frame is ito na yung pinakamatibay sa kanilang lahat.
Yun nga lang, pagdating nga lang sa weight, mas magaan pa rin talaga yung carbon. Pero ito na rin yung pinakamagaan compare sa aluminum at saka sa steel. Kasi yun nga lang, kung i-compare sa lahat ng mga nabanggit ko, itong titanium kasi yung pinaka walang sense pabilhin sa ngayon. Dahil unang-una, although matibay nga siya yung pinakamatibay, pero masyado pa kasing overwhelming considering sa kanyang presyo eh. I mean, hindi rin naman din kasi ganun kahuna yung ibang mga nabanggit. Kumbaga masyado siyang overkill, tapos ayun nga, sobrang mahal pa. At the same time, medyo problema rin kasi yung production ng titanium frame. Since hindi nga siya ganun ka-common at medyo mahirap siyang i-produce, medyo limited lang din yung mga mapagpipilian nating frame para sa materials na ito. Kaya kung halimbawa meron kang hinahanap na geometry or design, malaki yung chance mo na hindi mo yan makita dito sa titanium frame. Or kung makita mo man, baka yun nga, mamulubi ka na.